Nagsagawa ng press briefing si DFA spokesperson Assistant Secretary Charles Jose para sa mga miyembro ng media hinggil sa ikalawang senior officials meeting ng APEC at iba pang kaugnay sa pulong. Ang detalye mula naman sa aming kasama si George Bandola mula sa isla ng Boracay live. Nagsimula ang ikalawang senior officials meeting dito po sa Asia Pacific Economic Cooperation sa isla ng Boracay dito sa lalawigan ng Aklan. Napakahalaga yung mga binanggit kanina sa press briefing nitong si Assistant Secretary Charles Jose bilang ng APEC. Ang pinakauna dito ayon sa kanya ay nakapag-attract, nakapag-dala dito ang APEC Secretariat o National Organizing Committee ng higit kumulang sa 1,500 mga delegado mula na rin sa 21 ekonomiya o mula sa 21 bansang kasapi ng APEC. Ang pinakamahalaga dito ayon na rin kay ASEC Charles Jose ay yung ipinopromote ng Pilipinas na responsible tourism. Noong May 13 ay nakapagsagawa na sila ng clean-up drive sa paligid nitong isla ng Boracay kasama yung mga delegado, mga LGU at iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan. Ayon kay ASEC Jose, napakahalaga rin dito ang naging role ng DILG, ng PNP, ng MMDA at ng ilang pang mga agency upang maging matiwasay, maging payapa at maging kaygay-gaya ang stay o ang pamamalagi ng mga delegado dito hanggang sa culmination ng SOM 2 sa May 24 dito rin sa Boracay. Kabilang sa mga pag-uusapan ng mga senior officials ay yung mga nauna ng issue at topic at mga challenges na kanilang unang tinalakay sa informal senior official meeting na ginanap noong nakarang Disyembre at ang ilan sa mga pagpapatuloy na mga programa at polisiya na naunang tinalakay dyan sa bahagi ng Clark, Pampanga sa unang senior officers meeting 1 o ang SOM 1. At napakahalaga dito yung layunin ng APEC 2015 ngayon bilang ang Pilipinas nga dahil sa inclusive growth ang talagang hinahangad ng mga ekonomiyang ito, hindi lamang ng Pilipinas kundi paano mapapag-harness o mapapag-isa ang mga gawain ito para madala ang kaunlaran hanggang sa mga maliliit na uri ng ating mga mamamayan. Bilang panimula nga kaninang umaga ay pinasimulan nitong si Undersecretary Laura Del Rosario ang chair ng SOM o Senior Officials dito sa APEC 2015 ang forum ng internet economy o ang pagpapatuloy kung paano magiging gabay ang internet para mapaunlad hindi lamang ang sektor ng sinasabing new at social media pero kinakailangan na itong mapaunlad lalong-lalo na sa bahagi ng kalakalan at ma-integrate lalong-lalo na yung mga micro, small and medium enterprises. Ilan lamang yan sa mga napakahalagang topics na pinag-uusapan dito sa SOM 2 at kahapon din nagkaroon ng public-private partnership dialogue on services dahil sa napakahalagang sektor din ang service sector na kinakailangang mapalakas hindi lamang ng Pilipinas kundi lahat ng mga member economies ng APEC. At hanggang May 21 yung base dito sa schedule na hawak ko, hanggang May 21 yung sinasabing schedule ng SOM 2 pero agad din itong susundan ng Ministers Responsible for Trade o MRT na pangungunahan ng Department of Trade and Industry na hanggang sa May 24 naman dito pa rin sa isla ng Boracay. Pag-uusapan kahalagahan ng Free Trade Area of the Asia Pacific o ang FTAP kung paano ito makakatulong higit lalo na sa ating mga maliliit na mga negosyante dito sa Pilipinas upang ma-integrate ang kanilang mga negosyo at lahat ng mga efforts dito sa mga member economies ng Asia Pacific Economic Cooperation. At isa rin sa mga napakahalagang agenda dito yung Action Agenda for Global SMEs and MEs o Micro Enterprises dahil sa talagang nga namang nagbabago ngayon. Ultimo yung mga maliliit na mga negosyo ay po pwede na makapag-compete globally kung mabibigyan lamang ito ng sapat na suporta, mabibigyan ng mga sapat na koordinasyon
at sapat na mga hakbang upang sila ay makagalaw into international market. Sa mga susunod na araw ay meron pa rin po tayong mga pag-uulat live mula rito sa Boracay, Aklan sa pagpapatuloy ng ikalawang SOM 2 ng Asia Pacific Economic Cooperation 2015. Kasama sina Logie Villaflor, Benson Ventayin at Joel Mamaril. Para sa Bayan, George Bandola. Maraming salamat sa iyo, George.